Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga mga Banateros, pag-usapan na natin ang mga maiinit na issue sa lipunan. Alam niyo po mga kababayan, matindi po ngayong araw na ito dahil merong pabulaga ni si Marcos. Naku po, nabulaga ang lahat. Parang ganun eh. Parang hindi natin alam kung ano na yung mangyayari. May pabulaga siyang gayaan kanina ay kahapon. At isa pa, meron pa po ring isang bumulaga sa atin naman. Ito, matindi ito. Si Marcoleta, pinahiya si Ombudsman. Yun! Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko, atapang-atao, di ba? Pinahiya ho si Ombudsman na Remulla kaganina. Parang tutang hindi maipinta yung itsura ni Remulla kaganina. Mamaya papanoorin natin yan. Pero bago yan, eto munang issue patungkol dito sa inilabas ni Marcos. Pa-video-video na siya ngayon Kasi dati, di ba, alam naman natin, yung mga tagapagsalita lang niya, yung nagsasabi ng mga information, kaya lang, yung kanyang tagapagsalita, laging sablay, laging fake news, di ba? So, pinuna pa ni kanyang kapatid na si Senator Amy na tila parang wala siyang ginagawa o parang di ba yung sinasabi niya yung bilang gobernador noon parang wala siyang ginagawa. Tapos sinasabi na hindi na siya makilala kasi kung ano na at pautal-utal na daw magsalita. So ngayon naglalabas na siya ng mga video niya na para bagang sinasabi niya, no, I'm okay, I'm chill. Ay, hindi, iba pala yun. I'm chill. Iba yun. Di ba? Parang ganun na nilalabas ni Marcos ngayon. Parang sinasabi niya, I'm healthy and I'm okay. I'm handling the situation. Parang ganyan Yan yung optics niya Sabi ko nga sa inyo, magaling yung humahandle ng PR nito Kitang-kita ako kasi may hinala ako ng nag-handle ng PR niya May kilala ako dyan. Hindi ko na lang sasabihin kung sino, pero may kilala ako dyan nagtatrabaho sa OP na tila mukhang siya'y nag-handle ng PR ni Marcos. Kasi itong kakilala kong ito, magaling to. PR man talaga ito. Magaling ho ito. Kaya sa tingin ko siya nag-handle ng PR ni Marcos. Kasi ngayon, yung mga ginagawang pautot, yung pambubudol ni Marcos, akala nila nakakaloko sila. Pero pag ikaw, alam mo yung katotohanan at alam mo yung mga sitwasyon talaga nagmamasid ka, tinitingnan mo yung mga sitwasyon, talagang maalam mo na nang bubudol ito si Marcos. At yan po ang nangyari ngayon. Kasi ngayon, pansinin ninyo sinabi ko nga sa aking video sa Facebook, by the way, highway, kung gusto nyo ng updated, punta kayo sa Facebook ko kasi doon mas nauuna ko na i-upload minsan, di ba? Kaya importante na nakapalo din kayo doon. Banat Bay. Tapos alam mo, sinabi ko nga doon sa aking video kaganina, sabi ko tila parang binubudol tayo nito ni Marcos. Kasi meron siyang video na unang lumabas na sinasabi niya na meron siyang warrant na ni Zaldico at ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Di ba? Meron siyang pagganon Tapos may pangalawang video siya lumabas yung the same day na sinasabi niyang kasama na si Romualdez. Hindi ko alam kung which ang nauna. Parang ang nauna yung wala pa si Romualdez. Tapos sumunod na lang yung pangalawa. Ewan ko kung meron bang bumulong sa kanya, isama mo na si Romualdez kahit moro-moro lang, kahit pambubudo lang. Kasi yung kay Zaldico, may warrant na daw. Meron nang ilalabas na warrant. Ibig sabihin ng may ilalabas ng warrant, naibigay na yon sa ombudsman at nasabi na ng ombudsman na merong probable cause para bigyan siya ng warrant. Okay, yun yung siste. Pero yung kay Remulla, kay Romualdez, pinakakasuhan pa lang. Yun ang sinasabi ng mga gabinete ni Marcos at ng ICI na pinapakasuhan pa lang si Romualdez. Pero syempre, ang headline nun, Zaldico at Romualdez pinakakasuhan na. Ganun na nakikita mo sa mga media. Alam mo naman na media, bayaran din yan di ba?
Alam naman natin kung sino may hawak niyan. O, di ba? So ngayon, ang dating, merong ginawa si Marcos at pinakakasuhan niya na si Romualdez. But in reality, hindi naman. Kaya binubudol na naman tayo, ginagago na naman tayo eh. Pero akala niya nakakagago siya. Ang nagagago lang naman yung mga tanga niyang bayarang followers. At syempre, yung mga kakampuit at saka yung mga NPA teroristang makakaliwa, kaya akala nila, naloloko nila taong bayan, pero hindi. Yan ang ating i-expose sa araw na ito, ha? Ito, simulan natin dito. Bago tayo pumunta dun sa matinding pagpapahiya ni Marcoleta dito kay Remulla. Kasi sa lahat ng ito, bida si Remulla. Bida si Remulla dito. Ha? O, panoorin natin itong balita about Zaldico at saka kay pakinggan ninyo mismo yung wordings ha. Huwag nyo lang i-take as is. Talagang himayin natin. May mga bago na namang kaso na inirekomendang isampa kay... Ano sabi? Inirekomenda. Isampa. Puro future eh. Di ba? Irekomenda. Sabi, i-recommend pa lang na isampa yung kaso. So, alayo pa. Pinalalabas kasi ni Marcos at sigurado ako na Malacanang, lalo-lalo na itong propagandista niya si Auntie Claire, pinalalabas nila na merong ginagawa si Marcos. But in reality, sobrang bagal. Zaldico, pati si dating House Speaker Martin Romualdez, pinakakasuhan na rin sa Ombudsman. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder Baka mag-file ng kaso ng plunder, anti-graft o indirect bribery. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi ng nagbabadyang kaso laban sa kanya. nagbabadya. Puro future eh. Wala tayong maasahan dyan. Puro ano kayo eh. Puro kayo salta. Hindi ako yun yung, di ba, yung sinabi nyo nga ang gusto natin ay magkaroon ng 20 pesos na bigas. Ganyan sila eh. Mahilig sila magganyan eh. Yung gusto, inspirasyon natin, goal natin, para bagang wow! Yung mga tao, syempre, hindi maunawaan masyado. Parang ang dating sa kanila, wow, tinan mo na, magkakaroon ng 20 pesos na bigas. Boto na natin yan. Boto na yan. Nabudol eh. Eto na naman siya. Ang gusto natin ay magrekomenda na ikasuhan. Puro future eh. Kaya wag kayo maniniwala mga kababayan hanggang hindi nakukulong si Remulla. Ay, si Remulla pala. Sorry. Si Romualdez. Di ba isama mo na si Remulla? Hindi, hanggang hindi ho nakukulong at hindi humihimas rehas itong si Romualdez, huwag tayo maniniwala. Kasi yun nga lang sa pagkaso pa lang, ang tagal-tagal na, dami ng sat-sat eh. Ha? Ladies and gentlemen, ginagawa yan. Pag gustong madismiss yung kaso, kagad. Kunwari lang magsasampa ng kaso pero in reality, mahina yung mga isasampa, sablay yung mga isasampang ebidensya. Kaya wag tayong wag tayong magpapaniwala hanggang hindi natin nakikita si Romualdez na umihimas rehas. Yan ang lagi niyong tatandaan. At, syempre, dapat kasama yung presidente nato. Again, hindi natin sinasabi na sila'y magnanakaw. Hindi yan ang sinasabi natin. Pero maraming netizen ang naniniwala na kasangkot sila dyan sa sindikato ng Ghost Flood Control Ghost Project. Alam ng mga netizen, talagang sila ay involved. Pero tayo, ito lang sinasabi natin. Whether sila ay involved o hindi, nasa kamay nila yun. Tandaan ninyo, ang budget nagsimula kay Marcos, nagtapos kay Marcos. Di ba? Ibig sabihin, wala siyang ginawa. Pangalawa,
kahit si Martin Romualdez ay meron pananagutan din. Hindi, aside from ang hinala ng mga tao ay siya ay talagang sangkot diyan at nakakatanggap, gayunpaman, more than that, yung pinabayaan niya, yung kanyang inilagay na si Zaldico. So wala silang lusot diyan kahit sang anggulo, kahit anong depensa ni Lacson. Gago! Kahit ba sabihin ni Lacson na siya lang ay ginamit lang yung kanyang pangalan, hindi pa rin makakalusot yun. Kasi ang tanga mo naman, nagpagamit ka. Di ba? Gago! Ganon ka ba katanga para malusutan ng mga tauhan mo? Para gamitin ang iyong pangalan? Di ba? Ano yun eh? That's a fact na hindi mo pwedeng burahin. Lacson, kahit anong palusot mo, kahit anong pag-aabogado mo diyan kay Marcos, sablay pa rin yun. So para mo na sinabing walang kwenta yung presidente, di pagkaganyan, impeach na yan. Tanggalin na sa posisyon yan. Impeach na yan. Mantakin mo nakakalusot bilyon-bilyon? Hindi ho ito milyon ha. Alam nyo ba ibig sabihin ng bilyon? Ibig sabihin niyan thousands of millions. So, halimbawa, 1,000,000 aabot ng 1,000 million para sabihin mo bilyon. Antindi ho niyan, mga kababayan. Ng pinsan na si Congressman Martin Romualdez. Dami rin dyan si dating Congressman Zaldico. Kaugnay pa rin yan ng mga maanumalyang flood control projects. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Isang oras lang matapos ang pahayag na yan ng Pangulo, ito na ang DPWH at Independent Commission for Infrastructure. Kahong-kahong dokumento ang dinala nila sa Office of the Ombudsman. Inirekomenda nilang kasuhan ng plunder o pandarambong, graft o katiwalian at direct bribery o panunuhol si Romualdez at... Eto ha, pakinggan natin yung mga salita nila dito ha. Tingnan ninyo ha. Pakinggan ninyo para malaman ninyo kung gaano katindi ang katarantaduhan na nangyari sa bayan natin. Kasama sa isinumite sa Ombudsman ang nasa 100 bilyong pisong halaga ng kontrata mula 2016 hanggang 2025 na nakuha ng mga kumpanyang SunWest at Hightone Construction, ang dalawang kumpanyang iniuugnay kay Zaldico. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Facts lang lahat ito. Ayon pa sa DPWH, isa sa mga basihan ng kaso laban kina Ko at Romualdez ay ang sinumpaang pahayag sa Senado ng dating security aide ni Zaldico na si Orly Guteza. Siya ang naghatid umano ng mali-maletang kickback sa dalawa. Pero teka lang, kahit sinumpaan sa Senado ang salaysay ni Guteza, hindi pa raw yan sapat. Hindi, kasi hindi namin pwedeng gamitin yun kung hindi niya haharapan na sasabihin na itong affidavit na to, akin talaga to, at ako mismo nag-prepare niyan, personal knowledge ko lang yari dyan. Ganun yan eh. Hindi nga, that's still not an authorized statement has no value unless sumarap yung tao para manumpa ulit. Sa gitna ng lahat ng ito, nauna nang itinanggi ni Romualdez ang mga akusasyon. Sabi ni Remulla, tumawag pa si Romualdez sa kanya noon para igiit na wala siyang kinalaman sa korupsyon. Pero sabi ng ICI, hindi pwedeng maghugas kamay ang mga public officials. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Walang pumilit sa kanila. Kaya tanggapin nila yung obligasyon. Tanggapin nila na kailangan silang sumunod sa mga batas. Ayon kay Ombudsman Remulla, posibleng kasuhan si Romualdez sa susunod na 6 hanggang 9 na buwan. Akala ko ba? Hindi kasi, yung kay Zaldico eh. Pagturo niya kay Marcos at kay Romualdez, labas kagad yung warrant eh. Di ba? Ayan eh, ito. Sabi dito, sabi the Philippine National Police acknowledge the issuance of arrest warrants
against former Ako Bicol Party Bicol Representative Zaldico and 17 others as announced earlier today by President Ferdinand Marcos Jr. in connection with alleged irregularities in flood control project. The PNP is coordinating closely with the Sandigan Bayan, the other concerned agencies to ensure the lawful and orderly implementation of this warrant. We assure that public that due process will... Oh, bakit kayo in-assure nyo ngayon? Dati wala. So, eto, naglabas ng statement ang PNP. So, ibig sabihin, confirm na may warrant na si Zaldico at yung 17 others. Doon sa 17 others, wala doon si Romualdez. Gets nyo ba? So, tinatarantado tayo. Wala dyan si Romualdez. Kaya nga sabi dito, 6 o 9 na buwan pa bago makasuhan talaga. Anak ng tutsa yan. Ang daming magic na magaganap na dyan sa 6 o 9 na buwan pa. Gago! Baka nga, wag. Ulit-ulit naman ang panawagan kay Zaldico na harapin dito sa Pilipinas ang akusasyon laban sa kanya. Umuwi na siya. Nakadalawang imbitasyon Umuwi na sa siya. kanya. Pag-aaralan na ng Office of the Ombudsman. Galit na si Sek Vince, oh. Galit na. Sek Vince, wag mo nang pauwiin. Pag pinauwi mo pa yan, nako, yari na. Baka magkabaliktaran na naman. Ang rekomendasyon ng ICI at DPWH. Pero ngayon pa lang, aminado si Remulla na mahihirapan sila sa kasong plunder. We are thinking our options always when we file plunder charges. Because no one ever gets convicted of plunder. And some of these theories are just insane. Pinangungunahan na kagad, oh. Pinangungunahan na kagad, eh. Minamind condition na kaagad, eh. Sinasabi, mahirap ang plunder. Wala pang nakukunbig dyan. Wala. Pinangungunahan na kaagad. Ha? Ano ito, Remulla? Para baga sinasabi mo, baka kasuhan natin yan, pero baka wala din yan. Alam nyo, kaya nga mga kababayan, sa totoo lang po, etong bayan natin talagang matindi. Hindi pwede dito yung ganyan-ganyan lang. Kailangan talaga magkaroon ng matinding pagbabago itong bayan natin. Pati yung ating konstitusyon dapat baguhin talaga, eh. Sabi ko sa inyo, Ako, suggestion ko, iba kasi, ang hindi ko maintindihan, we can learn from other countries. Bakit sa kanila, ang korupsyon, kinakatakutan ng mga public official? Sa atin, sinasabi pa ng mga katulad nito, ni Remulla, na yung plunder, naku, mahirap yan. Mahirap yan, wala pang naanuhan dyan. Which is true. Pero binamain condition niya na. Okay? Pero kasi narinig ko, yung isang dating justice, sa isang forum speech, sinabi niya na mahirap talagang makasuhan ng plunder. So therefore, if that is the case, talaga magnanakaw ho ang ating mga government official. Kung mahirap naman pala yan. Kaya nga sana magkaroon na lang ng bitay. Ako talaga, 1 million bitay na kagad. O sana nga 100,000 bitay na kagad. Si Pastor Kibuloy kahit piso bitay. Yun ang gusto niya mangyari. Pag si Pastor naging gusto niya pisong nakawin mo 100 pesos, 10 pesos bitay na kagad. Kasi dapat walang nakawan. Yun ang point, eh. Kaya lang ngayon tinan mo, ito na kagad ang litanya nito. When we look at the jurisprudence, the easier one to prove will be malversation. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nako, ayan na nga. Pakinggan pa natin. Ito, dito ka magtataka, mga kababayan. Bakit kailangan tumawag ni Romualdez kay Remulla? Tumawag. Nauna itong ipi-play natin na ito. Nauna ito. Bago itong pambubudol na ito
Ha? Bago itong pambubudol na ito, na ina-announce na kesyo kakasuhan daw si Hindi kasi tingnan ninyo yung mga announcement sa media. Parang ang dating talaga, talaga ba kakasuhan na si Romualdez? Ganun eh. Di ba? Alam naman natin, marami tayong kababayan na hindi nagkiklik, basta yung headline lang ang binabasa. Pero pag titignan mo yung loob, wala pa. 6 na 9 na buwan pa. Ano ito, gaguhan? Gaguhan talaga eh, budol eh. Di ba? Pero nangyari yan, yung script na yan, tumawag muna si Romualdez kay Remulla. Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Yeah? Hindi kaya sinasabi ni Romualdez, ganito script natin ha. Basta okay lang yan, sampahan nyo na ako para hindi masisi si Marcos. Pero alam mo na kung ano isasampan nyo. Ang madaling lusutan. Hindi kasi, di ba? Tapos magdidiwang yan. Isipin nyo 6 na 9 na buwan. Tapos magdidiwang yan. Sasabihin nila, tingnan nyo na, hindi na convict ng plunder si Romualdez. Di tagumpay. Ito'y nagpapatunay lamang na tayo ay talagang walang ninakaw mula sa Ghost Flood Control Project. Diba? Talagang wala akong ninakaw. At talagang ang budget para dyan ay talagang maayos kung pinatupad. Naks ang puta, ganyan. Tapos, tatakbong presidente. Gago! Ito, play natin ha. Tumawag daw noon si dating Speaker Martin Romualdez kay Ombudsman Boying Remulla para itanggi mga paratang sa kanya sa flood control scandal. Sa kabila niyan, posible pa rin daw maghain ng Ombudsman ng kaso laban kay Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. May siniwalat sa isang forum si Ombudsman Boying Remulla. Tumawag daw sa kanya noon si dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang masangkot sa flood control scandal. Itinanggi raw ni Romualdez ang mga akusasyon sa kanya. Kabrat ni Remulla si Romualdez sa fraternity at mayroon daw silang malapit na relasyon. I answered this call once because we respect each other. Well, he was trying to explain his side that he had no hand in many things. But that's all I can remember. Anong sabi? Wala, just, diba? We just follow the evidence. Pagkatapos ng tawag na yan, hindi na raw muling kinausap ni Remulla si Romualdez. Gusto raw kasing tutukan ni Remulla ang issue. Matatanda ang siniwalat na security consultant ni Zaldico na si Orly Guteza na nagdala siya ng male-maletang pera mula sa kickback umano sa mga flood control projects sa bahay ni Romualdez. Kinumpirma din niya ni Ko sa kanyang video statement. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng Ombudsman kay Romualdez. Nang matanong naman si Remulla kung kailan posibleng kasuhan si Romualdez. It will be filed within the year. I mean, not this year, but at least in the next 6 months or 9 months. Oh, yes, yes. You think so? Yes, ma'am. I'll hold you to that. Yes, ma'am. I do not want to file a lousy case. I will never file a lousy case. I'm not that kind of person. I want things to be done properly. I want it to be documented. I want it to be solid. Una na ring sinabi ni Remulla na iimbestigahan din ng Ombudsman ang mga pangalang binanggit ni Ko sa video, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. The revelations are fresh and we're checking on everything. Hindi ko naman kinuha yung opisina to para magtakip para kahit kanino. I didn't get this office for that. Nitong Martes wala naniniwala sa'yo. ang unang kaso sa flood control scam laban kina Ko at mga opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po. Alam mo, walang naniniwala sa inyo. Sa totoo lang po, walang naniniwala sa inyo. Makakala ninyo naniniwala sa inyo eh. Ha? Ito, pakinggan naman natin itong banat ni Marcoleta. Ha? Malupit talaga ito si Marcoleta. Niyari. Ito. In several decisions of the Supreme Court, the Office of the Ombudsman was admonished for grave abuse of discretion, for acts of bending or twisting the law to expand
its powers. I may cite several jurisprudence if I must, Mr. President. If I will be required. And we all know that the present Ombudsman, Mr. President, publicly flouted his predilection to bend the law. Does he believe that these decisions of the Supreme Court are wrong and he is not bound by these decisions? Mr. President, the new ombudsman intimated to me that his direction is to abide by the Supreme Court decision, and the rule of law is supreme. And therefore is not correct, and there is no basis for flouting those statements publicly declared that bending the law is all right, provided that he is not breaking the law. Mr. President, it's a figure of speech, Mr. President. Mr. President, figure of speech. Nandiyan o si Remulla niyan eh. Oh. Kasi tinatalakay po yung budget ng ombudsman eh. Figure of speech daw yung bend the law. Si Gatchalian, no? Kasi si Gatchalian yung para magdi-defend. Ganun po yun eh. Hindi po pwede magsalita yung head ng department na yon. Meron siyang senador na magdi-defend. Ito, dinidefend ni Gatchalian yung bend the law sa interview ni Remulla. Kasi inulit pa ni Remulla eh. Naalala ninyo, umuo siya kay Tulfo, tapos inulit pa ni Remulla sa isang interview na you can bend the law but not break the law. O eto ngayon, sinasabi niya, ano to, figure of speech lang ito. Gaguhan eh, no? Paano pag nagdesisyon si Remulla, Ombudsman Remulla, kailan yung totoo, kailan yung figure of speech? Paano natin sasabihin yun? Hindi pa pwedeng ganun eh. May figure of speech, pero minsan hindi. Eh, para kang ano dyan eh. Para kang ikaw yung humahatol dyan eh. why figure of speech? The office of the Ombudsman is a high office. We are not supposed to be guided by figures of speech. Our people might be misled into believing that it's all right to bend the law, provided we do not eventually break it. It should be explained succinctly, Mr. Speaker. It should be explained very well that that is not correct. That he was wrong in saying that. He was very wrong in confirming and even affirming that publicly in one of our hearings in the Blue Ribbon Committee. Can we expect that, Mr. President, for the Ombudsman to do? One minute suspension, Mr. President. Yan na. So suspended. Napahiya dyan. Tinaw yung parang ano ha? Parang tutang hindi matimpla. Parang ano, alam mo yung tuta, hindi yung tutang figure of speech ha. Yung tutang, yung papi na ang tapang-tapang mo pero dyan para bagang di mo mapinta itsura ni Remulla eh. Current ombudsman right now, he intimated to me that he is very strict in not bending the law. In fact, he also intimated that he will abide by the Supreme Court ruling as he believes that the rulings are forms part of the law, and the rule of law is supreme, Mr. President. So he abides by those principles, Mr. President, and he will carry that in his tenure as the country's ombudsman, and especially in his quest to hold people to account and
put people in jail who, especially those who transgressed our laws, Mr. President. So those are the principles that he abides by, and those are the principles he will carry in his duty as our ombudsman, Mr. President. Mr. President, abiding by that principle and acting otherwise is different. You say that you abide by the laws strictly, but you say publicly that you can bend the law. How is that? Doesn't the public need to be clarified very clearly on this matter, Mr. President? Our people might be confused by that statement. That's why I am asking whether he can make a clarification or he can make public apology for saying that, Mr. President. Public apology. And this will be good for the country. Yon. Mr. President, we thank the good gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Marcoleta, for bringing this up. And this is an opportunity for the current ombudsman to clarify his statements. And this is actually the clarification that he is expressing to this august body, that he will abide by the rule of law and he will not bend the law to serve any other purpose, Mr. President, or to serve any other being, Mr. President. So can we? So, Mr. President, that's why this is an opportunity, and as he intimated to me, that he will always put the rule of law as supreme, Mr. President. Mr. President, even for this issue alone, can I respectfully move that maybe we can suspend our rules? I want to hear personally the ombudsman to say it for himself. Nako! Pinagsosorry, oh. Sorry. Maganda dyan, paluhurin mo pa sa munggo. Biro lang. Pinaluluhod niya, oh. Grabe to si Marcoleta, oo. 1 minute suspension, Mr. President. Session suspended. Madam Majority Leader, what do you... Tingnan ninyo kung sino yung pagtatanggol. Sino yung magtatanggol kay Remulla. Tingnan nyo, magugulat ka eh. After that motion. Mr. President, with all due respect to the good gentleman from Tarlac and Pampanga, the Senator Marcoleta, we have very, very rarely given way to such a motion to suspend the rules, especially during budget plenary deliberations. With all due respect to Senator Marcoleta. So I apologize that it may not be possible also this morning, Mr. President. So therefore, we are not entertaining the motion. We are not entertaining the motion, Mr. President, but the chairman remains fully capable of addressing the important issue raised by the good gentleman. All right. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Muli nagpapasalamat po kami kay Senator Marcoleta at tinanong niya po yung itong issue. Nagbibigay po to ng oportunidad para sa ating bagong ombudsman klaruhin yung kanyang mga nasabi. At wala hong intention to bend the law. No? That's very clear. In fact, ang prinsipyo po ng ating bagong ombudsman is to follow the law and uphold the law. Dahil naniniwala siya na ang rule of law is supreme, Mr. President. So, para lang klaro, no, na itong nasabi niya ay isang figure of speech, pero wala hong intensyon na baliin po ang batas. Dahil ang kanyang intensyon ay ipatupad ng batas ng may integridad at may katarungan, Mr. President. Mr. President, kaya ko lang naman po ipinipilit ang bagay na ito sapagkat I think even the ombudsman as a lawyer himself believes in the court doctrine of our legal system, dura lex sed lex.
yung sinasabi nating bending the law will be inconsistent totally with this core legal system. Hindi mo po pwedeng kahit na konti. Tatanong ko nga sana, to what extent can you bend the law that can still be acceptable? Hindi po pwede yun. Dura lex sed lex. At ako rin po, sumasang-ayon po sa kay Senator Marcoleta, the good gentleman from Tarlac, Pampanga, na ang batas po ay dapat ho natin ipatupad. At wala ho yan tinitignan. Kaya ho naka-blindfold po si Lady Justice dahil wala ho tinitignan. At yan rin po ang assurance po ng ating bagong ombudsman. Kalokohan. Dito po sa bulwagang ito at sa lahat po sa sambayang Pilipino na nanonood ho sa atin. Alam mo, hindi ko alam ba't hindi kinikilabutan itong mga to, no? Pag sinasabi nila yung wala ang batas sa atin, wala hong kinikilingan. I mean, hindi ko kayo kinikilabutan. Kasi don't tell me naniniwala talaga kayo dyan na wala kayong kinikilingan. Di ba? Imposible ho eh. Kitang-kita nyo naman ang ginawa kay Pangulong Duterte, walang due process, mabilisan. Wapak. O hindi lang yun, napakarami pang iba. Kahit nga yung mga kababayan natin eh. Di ba? Kahit yung mga kababayan natin. Hindi nga ho pantay ang batas pag sa mahirap at sa mayaman. At lalong-lalo na sa mahirap at mga nasa politiko o nasa kapangyarihan. Di ba? Tapos sasabihin nyo, ganito talaga ang batas kasi ginagago nyo sarili nyo. Sa totoo lang ha, ginagago nyo sarili nyo. Na ipapatupad niya ho ang batas na may integridad po. Kasi po Mr. President, nakakabagabag talaga. Sana po figure of speech lang. Pero nagkaroon po kasi ng pagkakataon na hindi figure of speech yun eh. Dahil doon sa isang pagdinig sa Blue Ribbon Committee, nakita naman po nating lahat. When a particular witness applied for witness protection program, and the law is clear, the provisions of law on the requirements on how to apply for a witness under the witness protection program, nandun po lahat yun eh. The enumerations, the requirements are exclusive. Pero sinabi po ng ating ombudsman, then the Secretary of Justice, pinipilit po merong restitution. I advise him that he cannot do that because restitution does not appear in the law. But Mr. President, he insisted. So doon po nagkakaroon ng problema. While publicly, he declares that he upholds the law to the fullest. Pero in reality, it is not being done. How can you put a requirement which is not in the law? And he said that was his opinion. His opinion will not even matter, Mr. President. Does that opinion will even prevail over the strict provision of law? Yun po yung aking ikinatatakot, ikinababahala, na nami-mislead po yung ating mga mamamayan eh. Pati ang ating processes po ay nalalagay sa alanganin. Kasi alam mo, Senator Marcoleta, yan naman kasi totoo nangyayari sa Pilipinas eh. Yung bending the law without breaking it, meron nangyayari yan sa Pilipinas. Yun lang mga kababayan natin eh, na nagkakabanggaan. Diba? Binibend the law ng mga ilang pulis yung report. Diba? Para lang pumabor doon sa naglagay. Bending the law yun. Pero I mean, maraming ganyan instance. Kaya siguro nasana ito si Remulla doon sa bending the law. Ang problema, hindi pwede yung bending the law. Lalo na ho pagka ganyan ho katindi ang bigat. Halimbawa na milyon-milyon, trilyon-trilyon na, di ba? Hindi pwede. That's why this is very important. Na kailangan po masettle natin ang issue ito. We cannot bend the law.
Kasi po, kapag pinanatili natin yun, it is as if the Ombudsman has the power to refine the law or even revolutionize the law. Nako. No one can do that, Mr. President. Kasi po, tingnan na, ito pa po yung nakakabagabag. Still falls on this very subject, Mr. President. Kamakailan lamang po ang ating current ombudsman ay nag-announce na sa mga darating na araw, meron pong may issuean na warrants of arrest. Na mga iba po ay kasama pa natin sa kapulungan ito, Mr. President. Mr. President, may I ask whether the Office of the Ombudsman has the power to issue warrants of arrest? Nako, malupit ito. Iyan yung sinasabi niya, yun yung pino-point out niya, na kaya hindi pwede yung bending the law. Kasi, bilang isang ombudsman, napakadelikado niyang bending the law. Diba, tulad nga niyan. Eto, antayin ninyo ito sasabihin niya, ha? No, Mr. President. Ang trabaho na ho nila, ang pinaka-responsibility ho nila is to ensure accountability, Mr. President. Tama naman po yun at ako'y naniniwala. Pero bakit niya po kaya nasabi yun that on such a particular date, warrants of arrest will be issued? Does he think that he can preempt the Sandigan Bayan or even the RTCs, Mr. President, to issue the warrants? Ang galing talaga nitong bata natin na to si Senator Marcoleta. Hindi talaga nasayang yung boto natin dito. Kasi alam mo, yan yung ugali ni Remulla ever since. Tandaan ninyo, pinagmamastan na natin yan mula kay Bantag, mula kay Tebes, yung style niya na parang diktador. Na tila, alam niya lahat. Nagmamagaling yan bida-bida yan di ba? Ilang beses natin pinoint out dito yan sa ating channel na bida-bida yang Remulla na yan. Ever since, noon pa lang, panahon ni Bantag, nagbibida-bida na yan, pinangungunahan na. Kahit, alam mo yun, na supposedly, paulit-ulit natin sinasabi to, nung panahon na DOJ siya, he should not act like a judge. Kasi sinasagmit nga doon So dapat iimbestigahan pa lang ng DOJ, ng Fiscal's Office. Dapat ganun yun Yun ang papel ng DOJ. Kaya nga, di ba, tingnan nyo nga yung sinasabi nakapiring, ang mata nung Yun ang gagawin ng DOJ. Titimbangin ang mga ebidensya. Siya, wala pang ebidensya, guilty na sa kanya. Gago! Naalala nyo? Simula pa lang ng mga issue from Bantag, guilty na kagad si Bantag. Ganun niya tartuhin. Si Tebes, si Pastor Kibuloy, lahat siyang guilty na kaagad. Without, remember, etong mga to, hindi ito convicted. These people are just accused and undergoing trial. Ganun dapat ang treatment. Pero itong si Remulla, dahil siya nga ang bendalo, ganyan na ho siya katindi humusga. Ngayon, binitbit na naman niya sa ombudsman yung bendalo niya. Bibigyan ko ng bendalo to Hindi, binitbit na naman niya sa ombudsman. Ano itong binibitbit niya sa ombudsman? Na kesyo, lalabas na yung warrant kasama itong mga senador. Sandali, ikaw ba mag-aano ng warrant? O bakit mo alam? Ikaw ba mag-i-issue ng warrant? Yes or no? Hindi. Kaya nga sagot niya dito, ikaw ba under ba ng ombudsman ta mga senador? Hindi. O bakit alam mo? Bakit sinasabi mo Sandigan Bayan yan tsaka RTC mag-aano niyan? Bakit alam mo? Oh. Kaya nga sabi ko sa inyo, ganyan kagaling itong si Senator Marcoleta.
Tuloy. Nga yung mga pinasasagot dito hindi makasagot si Gatchalian Nag-uusap pa sila ni Remulla ano na yung Bendalo? Ano, gising ka pa, Bendalo? Ang tagal sumagot ni Bendalo. Bendalo? Mr. President, this is a indicative timeline. Meron ho kasing sinusundan ng ombudsman na timeline at base po doon sa mga nakita nilang ebidensya, nakita ho nilang mga krimen na ginawa po ng iba't ibang personalidad. Kaya po ito ay parte lang po ng kanilang timeline. At yun lang naman po yung inexplain ng kasalukuyang ombudsman, Mr. President. Mr. President, the Office of the Ombudsman is following a timeline. So paano po niya nasabi na on December 5th, ano na yun? Anong date po ba yun? Ito po yung nakakatakot, Mr. President. Paano po natin mapapaniwalaan na sa timeline na sinet ng ombudsman, may palalabas niya yung warrants of arrest? Hindi ba ang ibig sabihin nito, pwede niyang i-preempt ang decision ng Sandigan Bayan or the RTCs because he's following a timeline. And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan just to make that timeline a reality. This is a very dangerous proposition, Mr. President. But Mr. President, hindi naman po, dahil alam naman ho natin ang Sandigan ay under the ambit of the judiciary. Iba naman po ito sa trabaho po ng ombudsman. Pero bilang ombudsman, nakikita ko ho na dahil sila po ang magfa-file ng kaso, very optimistic ho sila na yung kanilang ifa-file na kaso meron pong kinahihitnatnan at meron pong resulta. So yung resulta na gusto ho nilang mangyari ay mag-issue ho ng warrant of arrest. Kasi very confident sila na yung kaso ay matibay. At very confident ho sila na yung ebidensya ay matibay. At yun din po ang gusto natin lahat. Ako po, very hopeful rin po ako na yung kanilang kaso at kanilang ebidensya ay matibay dahil ako rin po bilang isang Pilipino, gusto ko rin pong managot yung mga taong dapat managot. Pare-pare po natin gusto mapanagot natin ang may kasalanan, Mr. President. Wala pong debate doon. Hindi po yun ang punto ng pagtatanong na ito, Mr. President. Pahiya ka. But the ability of the Office of the Ombudsman to predict even the timeline when the warrants of arrest can be issued is something that is troubling, Mr. President. Parang ang mangyayari, ayaw ko mang isipin yun. Ayaw ko rin naman talagang mangyari yun. Somebody can even preempt or influence the time when the RTC or the Sandigan Bayan may eventually issue the warrants of arrest. Sana wala nang ganung klaseng announcement Kasi nakakapagduda kasi, Mr. President. Tingnan po ninyo, when the Sandigan Bayan or the RTCs eventually issues the warrants of arrest, do you think the persons or kung sino man yung involved na yun, that the Office of the Ombudsman wants to be arrested, pwede nilang questionin yung impartiality ng Sandigan Bayan or even the RTCs? Because there was already a timeline announced by the office. This is the thing that is very intriguing, Mr. President. But Mr. President, with all due respect to the esteemed senator from Tarlac and Pampanga, with all due respect po, ito ay isang
indicative timeline na tinitignan ho nila. Wala ho silang control sa magiging desisyon ng sandigan. Wala ho silang control kung ano po magiging takbo sa sandigan. Pero base po sa kanilang experience, at base po sa kanilang pag-ayos ng kaso, lalo na po sa pagtingin po sa ebidensya, ito po yung tinitignan nilang... Hindi, wag ganon. Alam mo the only reason why, ganyan? Kasi politiko yan si Remulla, bida-bida. Alam mo naman, mga politiko, bida-bida eh. Di ba? Timeline na pwedeng mangyari. Pwede rin ho yan hindi mangyari. No? Pwede rin ho yan iba po ang pupuntahan ng kaso. Pero naglalagay lang ho sila ng timeline para po makita naman ho nila kung ano po ang magiging takbo po ng kaso. At marami hong ganun. Actually, marami, pag nanonood po ako ng mga political shows sa YouTube, marami pong mga political analyst, mga legal analyst, sinasabi ho nila ano po ang magiging takbo ng kaso, kailan po may makukulong, kailan po may i-issue ng mga warrant of arrest. Yan po ay based on their analysis and experience. Pero wala hong assurance, hindi ho yung magiging 100% na ganun po ang kinahinatnan po niyan o ganun po ang kalalabasan. Ganun din po sa ombudsman. Ito po ay sa kanilang tingin ay posibleng mangyari. So do you think announcing a particular timeline, Mr. President, is even necessary? Ito po ay for purpose of information, Mr. President. Natatay na siguro si Gatchalian dito. Gago! Pagkatapos niya, kakausapin siya, Brad naman, ba't mo naman masyado kong ginisa? Ikaw gusto mo ipagtanggol yung bata mo. Talay. Para po mabigyan din po ang publiko ng kanilang opinion pagdating po sa magiging takbo po ng kaso. Mr. President, ang sinasabi po ng representasyon na ito, hindi naman kailangan pang i-announce yun eh. Dahil magkakaroon lang po ng pagdududa ang ating mga mamamayan, lalong-lalo na po yung mga taong gusto nating ipa-aresto, sapagkat hindi naman kailangan na mag-announce pa. Kasi kapag sinabi mong meron po kaming timeline, parang sigurado na po kasi ng opisina ng ombudsman na talagang mag-i-issue yung either the Sandigan Bayan or the RTC doon sa panahon na kanyang tinutukoy. Di ba, maiisip ninyo, nasa ilalim pala ng impluensya ng ombudsman o ng RTC, ang mga korte, nai-impluensyahan pala ng ombudsman ang mga korte. Ganun po yung magiging implication. Maring isipin eh. Oo. Maring hindi totoong yun ang gustong gawin ng ombudsman. Oo. At naniniwala naman ako na hindi niya intention yun. Ngunit para bigyan po ninyo ng pagdududa ang ating mamamayan, lalong-lalo na po, yung mga taong involved nga at gusto nyo ipa-aresto, parang hindi kailangan pong mag-announce pa eh. That is the only point, Mr. President. Kaya nga dapat, shut up na. Yun lang naman na sinasabi. Yun lang naman na sinasabi ni ni Marcoleta. Shut up na lang, di ba? Kasi pambirang buhay pinangungunahan Ito, pakinggan natin itong part na kung saan pinaliwanag niya itong parte na ito, ha? Ito. Yung isang napanood kanina ay yung nagdedepensa naman yung sa budget ng ombudsman, Sen. Kanina yan, tama. Parang sinasabi nyo na dapat ipaliwanag ng ombudsman yung bendalo or kung hindi man niya ipaliwanag, humingi siya ng paumanhin sa publiko. Sen. Yan ang hinihingi sa kanya dahil sabi ko, masyadong malaki ang epektong nangyari dyan sa pagsasabi ng bendalo. Bendalo. Kahit kailan sabi ko, hindi mo pwedeng baluktutin ang batas. Kapag ginawa mo yun, babanggayan doon sa core doctrine ng ating legal system. Duralex sed lex. Kasi sinasabi
Oh, di alam niyo yun, Duralex Pantex. O kaya Duralex Netflix. naman doon, kahit anong mangyari, masakit man yan. Batas yan, wala tayong magagawa. The law may be harsh. So hindi mo pwedeng ipihit yun kahit ano. Babangga yun, di ba? Yes po. O sabi niya, yun po yung figure of speech. Yan kako yung problema natin. Gagawa kayo ng isang kagaguhan. Yan. Pagkatapos pakikita pa nyo yung predilection ninyo na parang akala mo totoo eh. Opo. Sometimes we have to bend the law to please the people. Yes, sometimes when we touch. Pagkatapos aamin ka. Ilan ang nailigaw mo doon? Ilan ang naapektuhan doon? Ang buong akala nila pwedeng baluktutin ang batas. Pwede ba ka kung dito lang aminin mo na nagkamali ka? Aminin mo! Gusto mo ikaw ang magsalita. Kaya aminin mo! Ahawa naman si Remulla. Nag-move ako. Sabi ko, Mr. President, kahit sa bahaging ito lang, pwede bang magsalita? Pwede bang isuspend natin ang rules natin? Rules para makapagsalita ang ombudsman. Gusto ko mula sa kanyang bibig. Sabihin niya na nagkamali siya. Anong figure of speech? Kayo po ang ombudsman? Ipakikita niyo po na ito yung figure of speech. Lalo pong maliligaw ang tao rito eh. Ang figure of speech kasi, kung saan mo pwedeng ibaling ang pagpapakahulugan yun. Hindi ganun po eh. Kailangan klaro ang ating policy. Klaro. Maliwanag. Kung may sakit, may sakit. Alam mo kung bakit mas lalong naasar si Marcoleta doon? Pwede namang sabihin, the good gentleman, the ombudsman, apologize for that kind of statement. Hindi nagpalusot pa, figure of speech. Nagigets nyo kung bakit lalong idiniin ni Marcoleta, figure of speech pala. Kung walang sakit, walang sakit. Anong napagtapusan doon? Bumaba lahat ang mga naguluhan. Boss, huwag mo na ngayon. Alam mo naman yan. Ganyan eh. Huwag mo na i-push ang... Ayun na. Ay nako. Kasi nga mga kababayan na mahirap po dito sa mga ulungot na ito. Wag kasi alam mo, pagdating sa batas, merong tayo dyan merong masasabi nating pwede nyo maloko yung mga walang alam sa batas. Lokohin nyo na. Di ba? I mean, pero pagdating sa Senado, tapos tinanong kayo ni Marcoleta, wag na kayong magdadaldal ng kung ano-ano. Kung ayaw ninyo mapahiya, ganun lang naman kasimple yun. Kung ayaw ninyo mapahiya, wag na kayong maraming sat-sat. Ika nga. Sabihin nyo na, oo, mali pala ako. Sorry. Mali yung nasabi kong Bendalo. Ang dapat talaga dun is si Ben Tulpo. Gago! O yan, tuloy. Nayari tuloy sila kay tawag dito, kay Marcoleta. Ayun, so ito na ang ating contest. Siyempre may pa-contest tayo. Alam nyo naman si Banat Bay. Hindi pwedeng walang pa-contest yan. Kailangan laging may pa-Gcash yan. Ano? Ito na. Ano? Ang contest, di ba, Natbay? Unang 3 makakasagot ay merong tigpa 500 na GCash. So, 3 yun. 3 may tigpa 500 na GCash. Okay? So, klaro yan, ha? Unang 3 makakasagot nitong tanong na ito ay merong 500 each GCash. Yun. Ano na tanong, Banat Bay? Ang tagal mo naman, binibitin mo naman kami. Ito ang tanong. Pero bago yan, mga kaibigan, meron akong tanong muna sa inyo. Bago yung tanong na yan. Sa mga nakaabot sa dulo nitong ating video, kasi maraming lumalapit sa akin. At sinasabi nila, alam mo, Banat Bay, ginagawa kitang parang podcast. Kahit nga yung mga babaeng
nagtatrabaho, yung mga babaeng sila'y nagluluto, mga magulang, mga nanay, mga lola, at kahit mga dalaga. Mantakin mo, pinakikinggan pala ako ng mga dalaga dyan. Mga chika babes. Binabati ko yung mga chika babes, ha? Hindi chika babes ko, ha? Linawin natin. Putang ina nyo, baka may pagbintangan nyo pa ako, eh. Alam mo naman tayo, lagi tayo pinagbibintangan, eh. Hindi na nga nila alam kung ano ibibintang nila sa akin. Minsan bakla, minsan babaero. Bahala na kayo kung ano gusto ninyo. Basta sa mga nakikinig sa atin, nagpa-podcast sa atin, may mga suggestion ako narinig. At sabi nila, Banat Bay, baka naman pwedeng minsan, wag naman politika ang pag-usapan natin. Anong pag-usapan natin? Yung jowa ninyo? Pwede rin. O anything about life, about mga pangyayari sa sitwasyon sa buhay, yung mga ganyan-ganyan daw pag-usapan. Kasi, syempre, kung ginagawa ka na naming podcast at araw-araw na lang pinag-uusapan ay politika, minsan nakaka-depress na, nakaka-toxic na, eh. Ngayon na sinasabi nila. Kaya minsan gusto naman namin makarinig ng magagandang payo mo sa mga problema sa buhay, sa mga trending na issue sa lipunan. Yan ang kanilang sinasabi. Sabi ko, pwede? Hindi pwede, di ba? Pwede. Sa tingin ko, pwede yun, eh. Pwede yung ganong klaseng usapin, di ba? Na pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang issue sa lipunan natin, di ba? Pag-usapan natin yan. Pwede. Ako, may tanong sa inyo. Bago natin itanong yung unang tatlong makakahula at magkakaroon ng GCash. Ang tanong ko sa inyo, gusto nyo po ba na hindi ko iiwanan ng politika, kasi natin yan, first love natin yan. Ika nga, paggising natin, yan kagad ng ating pumapasok sa utak, politika. Pero gayon pa man, gusto ko rin pag-usapan yung iba pang bagay. Ang tanong, ako po ba gusto ninyong mag-expand? Aside from the everyday uploading ng 6 a.m., 7 a.m. Kasi yun ang politika, 6 a.m. 7 a.m. Hindi ko alam sa ibang bansa. Basta sa Pilipinas, 6 a.m. na. Para mas maaga na, para abutan na ng ibang kababayan natin. Kasi daw, pagka gising nila, si Banat Bay kagad ang hinahanap. Sabi ko, naku, delikado yan. Pagka napaglihian nyo ko, baka puro balbon yung mapanganak ninyo, parang balot. Hindi, pero gayon pa man, tanong ko lang sa inyo, ha? Nais nyo po bang lawakan pa ang mga topics sa ating channel? Ayoko na gumawa na ibang channel. Ito na lang, dito na lang tayo. Gawa-gawa pa na ibang channel. Pahirapan nyo pa ako. Dito na lang. Gusto nyo po ba na magdagdag pa tayo ng mga topic na hindi related sa politika? Pero again, ano na natin yan, itatatak na natin. Alas 6 ng umaga, politika ang pag-uusapan. Di ba? Tapos sa ibang oras, yun yung ibang mga topic pa. So, okay po ba sa inyo yon? Thumbs up nga. Sabihin nyo, okay yan, Banat Bay, panalo yan. Para wala nang tigil ang pakikinig ko sa'yo. O kung sinabi mo, ayoko. Wala kang karapatang magsalita patungkol sa ibang bagay. Politika ang gusto ko marinig sa'yo. Sabihin nyo rin. Hindi. Binabasa ko yung mga komento ninyo. Ha? Binabasa ko yan. Okay? So, ang question natin ngayong araw na ito, para sa 500 GCash ay, sino? Pati yung title niya, kailangan yung title niya. Title, tapos yung apelido. Sino ang starring sa pelikulang Bendalo? Sino yun? Pata, pag di nyo kilala yan, ewan ko. By the way pala, meron po tayong isang subscriber dito at sinabi niya, Banat, taga-iglesia ako, nakikinig kami sa iyo. Pwede po ba bawas-bawasan nyo naman yung pagbumura ninyo? Kasi nakikinig yung anak ko minsan, baka mamaya mabit-bit niya sa eskwelahan niya.
I will try my best, madam. Kaya ako, makikinig naman ako. Actually, hindi lang naman kayo nagbilin sa akin yan. Kaya lang kasi itong bibig ko, pasmado kasi ito. Minsan yung expression ko Kaya, susubukan natin. I will try my best. Kahit wag nang iba na lang. Subukan natin, ha? I'll try my best, ha? So help me God. Ganun. Hindi, totoo naman, ha? Okay? So maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Kita-kits ulit tayo sa susunod na Politika Bendalo.